Pinakabago nila, JS Manok siya. Crankcase. Yan, buo yan. CNC yan. Mas malamig yung variator mo. Ito naman yung isang color natin. Pipili tayo kung ano gusto natin customize. Sinadya namin to pula, black, sa silver. Sobrang nakakapogi. Tapos nilalagyan natin siya na underglow. Kumikinang ng ilalim. Ito manibela niya. Bumaba siya ng mga 2 inches yan. Mga simula dito, bumaba siya ng ganyan. Pulido tayong gumawa dito ng mga RCS, yung mga pagkakat. Ito yung mga favorite ko. Gusto ko yung mga naka-extension. Kasi mukhang snobbish yung motor. Ito yung isa sa pinagmamalaki natin. Tayo una naka-discover ng ganyan na design. Dito kasi sa Vespa, diretso to eh. Nilagyan natin siya ng bahay dito para mapasok natin yung electronic controller. So sa kabilang side, pakita natin. Yung mga host natin, in-order talaga natin yun. Para sa kanya, customize yan. Yan. Blue and violet siya. Siyempre, Prodigy. Tapos dito sa rear niya. Grabe attention to details ito, boss. Oo. Parang hindi mo na ilalabas yung code mo. Kailangan mo siya i-pair sa app. Kahit na malakas yung sikat ng araw, makikita mo pa rin siya. Dinis brake siya, kinabitan siya ng HD core na rinse. Gusto niya kasi medyo plato yung datingan. Si customer, nakita niya yung mga brand ng Prodigy. So, yun yung mga gusto niya ikabit dito. So, pati yung variator natin, ginamit rin natin Prodigy. Tinerno niya dun sa Prodigy, syempre yellow. So, yung mga Brembo, ginawa rin natin yellow. Ito yung sa harap niya, may yellow din natin para terno sa Prodigy. Kasi yung bracket na 101, yun din na ginawa natin. Nag 12 inch kami na rings. From 10 to 11 inches, ginaritan siya ng Öhlins, Brembo, swing arm. Naka-airbag siya, open flow yan. So yung tunog niya parang may hagok siya. Öhlins, nag-Brembo, nag 12 inches na rin siya. Humaba kasi yung gulong niya eh. So ito, in-update din namin to. Hinabaan din namin yung center stand niya. From 125, naging 183 na siya. Tapos ito, pinaint namin siya ng blue. May heat resistant yan. So kaya yun kahit mainit. Then meron na namin to. Puro 101 brand ginamit namin. Pag in-start mo siya, umiikot siya. Tapos pag nire-rev mo, lalo siya bibilis. Titanium na yung headers niya. Tapos yung tip niya, ginawa namin carbon fiber. Yo, what's up? Welcome to the vlog. And right now, nandito ngayon tayo sa PYR Motor Garage. And guys, magpapa-upgrade tayo ng mga ibang mga accessories natin dito. And also, magtitingin-tingin na rin tayo kung ano ba yung mga pwede natin gawin sa Vespa natin. So, this is not the first time sa PYR Motor Garage. And na-feature na rin natin siya. And since meron tayong bagong Vespa, dito tayo magpapakabit ng mga kailangan natin, mga basic stuff. And also, check natin yung mga poweran ng mga units natin dito. Sobrang dami na nilang napanalong mga show. And talaga namang pangmalakasan talaga ang mga ginagawa nila dito. Guys, si Pierre pala, ang owner ng PYR Motor Garage. Hi guys, welcome sa PYR Motor Garage. Tagal-tagal ako hindi nakabalik, pero ngayon, magpapaayos na tayo ngayon ng sarili nating Vespa. Ano ba pwede natin gawin dito, boss? Siyempre yung mga basic setup, busina, plate holder, kung may plaka ka na, mirror, kasi ang stock mirror parang medyo hindi siya sharp yung pag tinignan mo. So pinapalitan natin ng mirror. Tapos siyempre mas maganda yung itsura doon. Variator, para may pang overtake ka at may pang akit ka ng bridge, ganyan. Tapos pwede rin gulong, kung medyo nadudulas sa kay stock na gulong. Right now kasi guys, ito yung ating motor. So, ito yung all stock natin na motor. Gusto kong magpalit ng side mirror kasi gusto ko na mas maliit. Plus, kailangan natin ng cellphone holder or yung quad lock. And gusto ko rin magpakabit ng variator natin. And also yung pinaka-plaka natin. Kasi yun yung mga basic. Hindi ko lang alam kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito. Pero yung basic muna ang ating kukunin. Siyempre, pang third year na ni Sir Ian pag-video dito sa PYR Motor Garage. Every year, nag-improve tayo. Gusto natin laging may mga kakaibang ginagawa sa motor natin. May mga kakaibang ino-offer tayo sa customer. Ito, pinakita namin. Mapulido tayong gumawa dito ng mga RCS, yung mga pagkakat. Ito naman, yung stock na handlebar natin, sinesemi-drop natin para medyo mukhang snobbish yung motor nila. So, pag tinignan mo siya sa malayo, itong manibela niya, bumaba siya ng mga 2 inches yan. Mga simula dito, bumaba siya ng ganyan. Pag ginamit mo yung motor, mas relax yung kamay mo. Mas relax siya. Imbis na nakadiretso ka, medyo nakaganon ka na konti. Tsaka parang medyo feeling cafe racer yung datingan. Brother, may tanong ako. Pagdating dito sa baba, sa gilid, parang kakaiba na yung ginawa natin dito. Dati wala tayong ganito. Ito talaga parang ibang-iba talaga to. Yung mga parts kasi ng mga Vespa, halos every ilan months may bago lumalabas. Ito, yung pinakabago nila, JS Manok siya. Na crankcase. Yan, buo yan, CNC yan. Tapos nilagyan natin ng oil pan siya. Yun, kita na yung loob niya. Maganda siya dahil maganda yung looks. Tapos mas malamig yung variator mo. Ito yung variator or tsaka clutch and bell. Mas malamig siya. Ang pogi, ang angas. Tapos pwede mo siyang i-customize yung mga color. May black, may gold, kung gusto mong color. Ito naman yung isang color natin. So yun,
pipili tayo kung gusto natin customize color na. Sinadya namin to, pula, black, to silver, to sa loob black. Yan. Meron tayong pang 300cc, may pang 150, tsaka 125cc. Medyo expensive siya kasi CNC siya lahat, pero maganda siya. Normally, ito ginagamit lang to pag tag-araw lang, hindi pwede siya gamitin sa tag-ulan. Sobrang nakakapogi. Tapos nilalagyan natin siya na underglow. So, para kita-kita yung kumikinang ng ilalim. Ang dami na ng ano Ang dami na nangyari. Ang dami na ng bago sa Vespa. Mas mabangis tignan. Oo, mabangis. Yan yung gusto namin sa Vespa. Halos every month may lumalabas na kakaiba, may bago. Tsaka hindi pare-parehas yung setup ng mga tao. So, halimbawa, ikaw, this month, ito yung may setup ka, ganyan yung itsura. Few months, may iba na naman na bagong lalabas. So, hindi kayo pare-parehas lahat. Ito yung customer na to, sinasabi niya, nasa 200 pounds yung tao or more ng konti. Sabi niya may angkas pa daw siya. So, ngayon, kinausap natin yung supplier natin dito, si Prodigy. Sabi niya, pag heavyweight, ito yung timpla. Kahit mabigat yung tao, kaya-kaya niya dalhin. So, meron siyang gitna, ganyan. Tapos, mas may power pa siya sa dulo. Boss, mukhang bago to Etong sprint, bumalik yung customer para magpa-update. Chop-chop yung upgrade niya eh. So, pangatlong balik na to. Gusto niya puro 101 na brand, nakakabit. Ito yung mga favorite ko. Gusto ko yung mga naka-extension. Kasi mukhang stylish yung motor. Medyo nakasimangot yung datingan, gano'n. Tapos dito, yan, kinabit namin. Puro all black si customer. So, madilim lang tignan ng motor niya. Tapos, yung mga accent namin, mga blue yan. Tapos ito, pinaint namin siya ng blue na may heat resistant yan. So, kaya yan kahit mainit. Ganda na namin to. Puro 101 brand ginamit namin. Grabe attention to details. Oo. Everyday niya ginagamit tong motor na to. So, pati night ride, kaya kinabitan namin ng clear water. Stock color siya. Pero ito mga to, ito na yung mga gusto niya. Gusto niya yung accent niya, bronze. So, yan, mga accent namin. May konting bronze lang. Talagang kahit anong i-customize natin dito, boss. May mga bagong dating katulad to sa 101. Yan, pag in-start mo siya, umiikot siya. Tapos pag nire-rev mo, lalo siya bibilis. Yan. Lalo bibilis yung niya. Itong Tony Scoot to, yung tambucho kasi natin na upgrade din. So, napapalitan yung mga brackets, titanium na yung headers niya. Tapos yung tip niya, ginawa namin carbon fiber na forge yung design. Every may dating kami na bago, iniipon niya na yung mga gusto niya. Tapos pag dinala niya dito, yun, isang baksakan na lang siya. So ito yung update ng upuan namin. May bago kaming Ghost na upuan. Made in Taiwan to. Waterproof yan. Na parang feeling na suede yung datingan niya. Yung bago namin na fender is brand niya Rhizoma. Tail tie, di mas maiksi siya. Ginamitan namin ng ito, yung plate holder natin is para may protection. Hindi mayuyupi yung plaka mo. Tsaka pag sumabit yung legs mo, bilog siya eh. So, hindi ka masusugat. Yung quad lock namin dati dito, ito yung first version namin, flat bar. Yung bago kasi ngayon, bilog na. So, ito, i-update rin natin to. Kasi yung bago ngayon, mas maganda na. Ito yung yung bagong version na bilog siya. Lahat ng model ng Vespa meron tayo. S125, Sprint, or yan. Ito yung Vespa ni Sir Ian. Stock siya na S125. Brand new siya. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano mag-transform yung S125 na fully set up siya. So ngayon, ito yung katabi niya na fully set up na S125. Nag 12 inch kami na rims from 10 to 11 inches kasi yung stock. Ginawa namin 12 inches. Naritan siya ng Öhlins, Brembo, swing arm. Ayan. Loaded na loaded to, boss. Oo. Ito na lang siguro yung ayaw namin. Pero hindi na namin papalitan kasi bira na gamitin itong motor. Ngayon, kaya siya nandito kasi umorder siya ng drop head. Kasi nakita niya yung ibang gawa natin. Parang puro drop head na. Kaya nandito to kasi papa-update niya. Pati dito sa S125, meron din kami extension na mas mahaba. Grabe, daming lason. Pogi. Ito yung gilid ng S125 natin. Ganito yung tsura ng stock. Gray siya, tapos plastic na black. Ito yung stock suspension. Yung rims niya maliit pa. So, kaya natin gawin ng ganito na. Ito, naka-airbag siya. Open flow yan. So, yung tunog niya parang feeling na may hagok siya. Tapos, yung ganito natin, pinaint natin, gloss black, Öhlins, nag-Brembo, nag 12 inches na rin siya.
Since na 12 inches na to, medyo humaba kasi yung gulong niya eh. So ito, in-update din namin to. Hinabaan din namin yung center stand niya. So goes din, katulad din do sa side stand. Hinahaba rin namin. Stainless so. Naka 183cc na makina siya. From 125, naging 183 na siya. Yes. Oh, pwede palang ganun? Oo, pwede siyang ganun. Mas matulid na siya ngayon. Kaya niya sumabay sa mga sprint. Or mas matulid pa siya sa mga sprint kasi magaang. Boss, napansin ko lang, yung upuan niya mas maganda kaysa sa akin. Ito kasi yung upuan niya, parang sport seat na siya ng S125. Na-inspired tayo doon sa GTV, so nilagyan din natin siya ng cowl sa likod. Carbon fiber. Totoong carbon fiber siya. Ginawa to ng mga siguro 3 weeks gano'n. Kasi sa kanya talaga yung pinaka-first minoldehan to. Tapos since na wala na tayong stainless dito sa likod, gumawa tayo ng ano dito, grab handle. Para dito ka nahahawak. Dito ka nahahawak. Yan. Tapos pag bubuhatin mo siya, dito ka naman nahahawak. Yung owner din to, siya rin yung may-ari nitong loaded na S125. So, ito yung pangalawang unit niya na naka-todo setup. Itong S125 niya, since bira niya na gamitin, sabi ko, dispose na namin. So sabi ko, magpalit kami ng drugstore para may bago, may kakaiba. Tsaka may masisetupan tayo ng drugstore. Yung customer na to, favorite color niya white. So sa unit niya, gusto niya white na Vespa. Pero yung mga personal na favorite color niya is blue and violet. So itong accent to, yan, may mga sabi ko gawin natin mga blue. Tapos pag pumunta ka dito sa kabilang side, ayan, yung mga details niya, yan, violet naman siya. So sa kabilang side, pakita natin. Yung mga hose natin, in-order talaga natin yan. Para sa kanya, customize yan. Yan. Blue and violet siya. Ang pinaka top of the line sa rotor talaga natin, stage 6 floating siya. Never siya magkakaproblema, hindi magawa-warp. Kaya yun yung pinabit natin na brand. Siyempre, hindi mawala yung clear water para pag nagda-night ride tayo. Kasi pati mga sticker natin, kinostomize na rin sa kanya. Kasi gusto niya, blue tsaka violet din. Hanggang dito sa side, yung accent niya, siyempre puro G. Tapos dito sa rear niya. Grabe attention to details nito, boss. Oo. Purple din, blue. Ito yung bago natin na navigation. Ang tawag niya P-Line. Para hindi mo na ilalabas yung code mo. Tapos kailangan mo siya i-pair sa app. May Instagram sila, pangalan B-Line Moto. Tapos may 1-year warranty ito. Tinry namin kung mag-fit dito sa quad lock bracket namin. Linis niya tingnan. Waterproof yan. Tapos matagal yung battery life niya. Kahit na malakas yung sikat ng araw, makikita mo ba rin siya. Pwede ito sa big bike. Pwede rin siya sa pwede mo rin siya alisin. Ito yung nakasalubong mo, Sir Ian, si Kaskas Bodies. Pina-custom niya yung muffler niya. Pina-laser edge natin siya. Yan. Itong customer na to, nakita rin tayo sa social media. Sabi niya, mag-all the way ako. Sasagarin ko yung Vespa ko. Running bill pa lang niya, pinakauna. Umabot na siya ng 500. All loaded na loaded to, boss. So yun, dinis brake siya. Kinabitan siya ng HD core na rims. Gusto niya kasi medyo plato yung datingan. Ito, gusto rin niya na yung Diablo SC. Racing tire to eh. Hindi pa tapos dito. Maraming gagawin dito, boss. Marami siyang gagawin dito. Si customer, nakita niya yung mga brand ng Prodigy. So, yun yung mga gusto niya ikabit dito. So, pati yung variator natin, ginamit rin natin Prodigy. So, tinerno niya dun sa Prodigy, syempre yellow. So, yung mga Brembo, ginawa rin natin yellow. Para turn na rin siya sa orange. Yellow din siya. So, yung mga details, yan. Yung mga banjo, ginawa natin gold. So, ito yung sa harap niya, yellow din natin para turn na sa Prodigy. Pati yung bracket na 101, hindi na ginawa natin. Tapos, syempre, braided yung hose. Yung banjo gold para turn na sa mags. Tapos, syempre, clear water pa rin. Tapos, kinostomize natin yung color. Tapos, naglalagay kami ng ganito. May sinusundan yung mekaniko natin kung ano yung mga ikakabit sa motor niya. Ito naman, pinadala to last week. Dahil nabangga siya dito, natumba yung motor. So, pinapaint siya sa amin. So, ngayon, meron na kami mga code nito sa mga paint. So, yun, mababalik natin ng original. Kami na bahala rin magdikit ng emblem. Kasi itong top box nagasgas din kasi dito. So, yun, pinaint din siya. So, may konting upgrade siya. So, yun, dadagdag na lang. Kung nagsaservice kami ng mga nagpaparipaint, mga nabangga, ganun, change color, yan, kaya rin natin yan. Pagdating naman dito, ito yung isa sa pinagmamalaki natin. Tayo una naka-discover ng ganyan na design. Dito kasi sa Vespa, diretso to eh. Ngayon,
nilagyan natin siya ng bahay dito para mapasok natin yung electronic na controller. So ito, electronic suspension to. Ito naman controller siya para makokontrol mo siya kung ano yung kung soft o hard, ganyan. So imbis na itatago nila usually sa compartment nila nilalagay yan. So tayo, para gusto natin medyo naka-expose niyabang natin na electronic siya. Tsaka mas kakaiba talaga. Tsaka yung si customer, mabilis niya maabot yung controller. Parang ngayon na ako nakita ng ganito bro, dyan nilagay mismo sa panel na yan. Yes, tayo, active tayo sa social media. So nakikita natin kung yung iba, kung may mga ginagawa. Tayo lang ang na nakagawa ng ganito design. Yung iba kasi kiniklip lang dito sa ibabaw o dito sa ilalim. Tayo talaga biniltin natin sa kaha. Ang ganda ng pagkaano niya. Malinis. Malinis. Parang nagkaroon ka ng panel talaga dito sa baba. Yes, Talagang baklas to, tas talagang gawa ng ganito. Tinatry talaga natin yung kakaiba yung mga ginagawa natin na hindi pa nakikita sa iba. Bossing, parang ito limited edition to Ba't meron kayong ganito dito? May nagpaiwan na customer, pinapabenta siya. Isa siyang limited edition na Dragon, 946 ang tawag sa kanya. Hindi pa nalalagyan ng battery, so hindi pa siya activated. Tapos wala pa siyang rehistro, wala pa siyang pangalan. So pag binili mo siya, ipapangalan siya sa una sa'yo. Local to. Nagre-range ng 1.4 million siya. So, negotiable naman. Boss, naalala ko, ito ba yung motor mo? Tapos, change color natin, tapos lalong in-upgrade pa natin? Oo, kasi yung white natin, nanalo na rin sa show yun. So, kailangan may something kakaiba. Same pa rin, yung red na maintain pa rin natin. So, change color natin ng green. Kasi itong model nito, ang tawag sa kanya is Racing 60s. So, nag-stick pa rin kami sa colorway ng Racing 60s. Ito is yung British na Racing Green, ang tawag sa kanya. Racing 60s color pa rin siya. Ngayon, nag-o-offer din kami talaga ng change color pag gusto nyo. Itong color na to is pastel color. Meron din tayo dito sa likod, pastel color din siya. So, straight color siya. Tapos, nagdo-double top coat kami. So, para very wet look talagang tingnan. Dahil para ma-maintain natin yung wet look natin, pina-PPF natin, partner natin si RT Garage. Maganda yung pagkakagawa niya, hindi halata yung pagpapa-PPF niya. Ganun. So, lahat yan, naka-PPF siya. Sobrang fresh, grabe. Parang laging everyday pang car show ang dating. Para pwede rin natin gamitin sa mga long ride natin, sa mga ibang biyahe. Para hindi na tayo mag-worry sa, sa mga stone chip. Boss, napansin ko, meron ka rin mga big bike dito, isang Hilera, plus meron pa tayong big bike dun. Gumagawa ka rin ba ng mga big bike, boss? Hindi, mga customer kasi natin, pagkatapos magpagawa ng Vespa, syempre minsan may mga big bike din sila. So, nakita nila na yung big bike natin nagsa-setup din tayo. So, ito, pinalitan natin siya ng Brembo na RCS. Buong brake master yan, pinalitan. So, left and right dito sa clutch naman. Yan, in-order pa natin. Tapos, nagpapalit din siya ng winker. Tapos, nagpalagay ng clear water. Kasi official tayo na itong clear water. Tapos, ang last is, pina-tune tong motor. Kasi, nag-tune din tayo ng motor. Ang reason para mag-tune is, yung power ng motor mo, yung big bike mo, is kaya niya mag-increase pa ng mga 10% pa. Kasi, yung mga ganitong big bike, mainit siya sa, sa legs Kaya niya bumaba ng 40 to 50% siya. Laki Oo, malaki. Ginagamit natin na pang-tune is yung Alien Tech. Made in Malaysia yon. So, yun yung pinaka-latest na technology na kaya niya mag-tune ng stock na ECU. So, ginagamit din kasi namin yun sa Vespa. Sa ngayon, puro mga 300cc, lahat ng year model. Maraming hindi nakakaalam yung mga motor natin. Minsan, pag pinapalitan ng mga exhaust, naglilin yung gasolina. Ibig sabihin, masyado siyang kulang sa gasolina. Puro siya hangin. Katulad ng mga brand new na GTS dito, mga pumupunta, tinatanong sa akin, bakit daw yung motor nila, pag ginagas nila, di ba, pag tinakbo nila, ginas nila, tapos pag pinatay nila yung gas kasi magme-menor sila, biglang parang mamamatay yung makina or parang nacho-choke. Yun pala, ang reason is masyadong konti ang gas.
So, hindi yun healthy sa makina. Ngayon, itong ino-offer natin ito, mababalance na yung air tsaka yung gas. Mas safe na yung makina nyo, tapos increase pa yung horsepower tsaka yung torque nyo. Yun yung maganda sa kanya. So, mas sunog betlog pa to. Oo, kasi re-reduce talaga yung init 40 to 50%. Halimbawa, nilagyan nyo ng variator, katulad to, nagpalit siya ng exhaust, tayo rin nagkabit ng exhaust niya, tapos palitan ng filter, tapos bagong change oil. Siyempre, pag chinun niya, dadali natin sa pang-tune. Meron kami dito malapit sa Motul. I-tune namin yung motor. Pag binigyan niya ng horsepower, example ang horsepower niya is 80 horsepower. Pag na-tune namin yun, umaangat pa siya, umabot pa siya ng mga 86 to 87. So, tumataas yung horsepower niya. Malaking bagay yun. Tapos, mawala yung init, kaya maganda siya. Boss, pwede na interview kayo? Sure. Boss, tanong lang, bakit napili niyo yung TYR at saan niyo ito nakita? Actually, naghahanap ako ng pang-upgrade talaga na super detailed and naghahanap ako sa YouTube. Tapos nakita kita, so nabudol mo ako doon. Nung last year pa, dapat mga fourth quarter pa last year ako pupunta. Super busy lang. And habang nagsisilip ako, paipon na ng paipon yung gusto ko. Ito, ang dami ko nakikita ang parts na parang pwede ilagay eh. So, up to now, stock pa rin naman yung Torco. So, all in na to. Siguro by next month, ibang-iba na itsura. So, yeah, TYR, grabe yung brand. Salamat, boss. Ano po pangalan na, boss? Joel. Sir Joel, salamat po. Thank you. Boss, lagi ko nakikita si Bossing. Ano ba yung motor niya dito? Ito yung sa kanya, yung dalawang motor niya. Yung first na dinala niya sa akin is ito yatang GTS, Brand new siya. Dinala niya dito, tapos pinasetapan niya. Basic setup lang. Yan lang naman eh. Winkers lang. Ewan ko nga ba kay Per. Pinagsasabihan ko nga, wag laging kargahan. Di nakikinig sa akin eh. Boss, sabi pala, ibenta daw na daw. Ibenta niyo na daw ba? Papalitan ng drugstore. Pagandahin muna natin para masaya yung next na may-ari. Kakabitan ulit natin ng bago. Loaded. Paano mo daw nakilala yung TYR? TYR. Ano ba? Naghahanap ka kasi ng shop na talagang madadala o magbibigay yung gusto mo eh. TYR lang nakapagbigay ng kasiyahan sa buhay natin. Kaya sige, bigay mo na yung motor mo. Huwag mo lang iiwan yung motor mo. Kasi once na nag-overnight yung motor mo, hindi mo na makikilala kinabukasan. Ito yung yung isang customer natin, si Ayusin Mikoy. yung motor. Kung may ari na San Miguel, ano ba yan? Ayusin niyo yung mga gawa. Dito, mababait talaga yung mga tao dito, kahit yung owner. Kaya dito ako nagpapagawa. 1990s pa. Talagang sila na talaga. Magagaling sila gumawa. Ultimo T-Rex, mga dinosaur, nagtotono sila dati. Magaling. Nakis sila yung mga panggilid. Tatanggalan nila ng paa. Ang inang ulit ko, sorry ha. Ayos dito, punta lang kayo dito. Paano mo nakilala yung PYR? Di. Kasi punta ako dito. Naghahanap ako ng grips noon, tsaka bar ends. Kaya wala akong makita. May nakita ako, pasikat sa Facebook. Sinat ko nga agad. Yun. Tapos sabi ko, nagsimula, bar end. Ngayon, ito na. Bound na sa utang. Balak na ako cancel ng pamilya ko dahil dito Wala, mas matimbang ang tropa sa pamilya Wala na tayong ipon. Pati bangko, inahabol na ako. From customer na naging kaibigan na rin si Mikoy. So, yun, kami nag-set up nitong motor niya from scratch. Nagsimula lang siya sa grip, bar end. Tapos yun, pa konti-konti. Gusto daw niya ng mugs. Tapos, ayun dahan-dahanan. Ito na yun. Sabi ko kasi mugs na Raptor ilagay. Hindi ko alam, mugs ng motor nandito Ngayon, kaya siya nandito, may mga konting pa-update lang siya. Dahan-dahan, hindi naman to isang baksakan lang. Siguro mga, 2 years mahigit, no? Kasi wala hindi ako nakakakupit sa tatay ko Unti-unti lang. So, ito na siya ngayon. Blue purple. Nag-uusap kami kung ano yung mga gusto niya. So, syempre, kailangan, may personal touch ng customer yung setup. Syempre, white yung favorite niya na sa unit niya, pati yung kotse niya, white din. Pero yung favorite color niya sa sarili niya is blue tsaka violet. Natupad naman, nasunod. Magaling si Boss Pierre Saka maganda yung mga ideas niya. Magaling. Sa Arts and Crafts, number 1 to Magaling siya. Pinali natin siya nung pinakahuling show. Ito yung GTV na 2024. 7 months siya in the making. Tapos lahat ng parts niya talagang kinostomize namin. Customer, una pumunta sa akin, sabi niya, sir, ang budget ko is nasa 300,000 lang, nagme-message pa lang siya. So sabi niya, after a week, sabi niya pupunta ako dyan. Tapos pagpunta niya dito, nung nakita niya yung shop natin, di ikot-ikot siya, tingin-tingin siya. Sabi niya, by the way, yung budget ko, i-disregard mo na, open budget na ako. Sabi niya, gawin mo peer na brand ambassador mo ako, tapos gusto ko isali mo siya sa show. Tapos ayoko ng mga carbon. Tapos sabi ko, okay.
Sabi ko, okay ba sa'yo may mga chrome? Since puro black kasi ito, yung original puro black. Sabi niya, sige, okay sa akin yung chrome. So, ito yung kinalabasan niya. Kasi ang color nito is beige. Sabi ko sa kanya, i-change color natin para outstanding talaga yung itsura ng motor. Since na sabi niya sa akin, open budget siya, so, tinesting ko kung totoo yung sinabi niya, open budget siya. Offeran ko siya ng super mahal na lever. Ito yung Valentino Rossi na CNC. Brembo yan. Ang presyo nito, kasama baso, nasa 330,000. Ganun siya kamahal. So, yun. Even ako, parang medyo hirap ako maglabas ng ganyan amount para sa lever lang. So, pero sabi ko, maganda siya talaga. Nakita ko reason ko bakit siya mahal talaga. Madetalye talaga yung itsura niya. Tapos itong dalawa, hindi mo yan makukonect. Kailangan mo pa ipadala ulit sa Taiwan para ipag-modified sila, para mag-fit sila sa isa't isa. Ang galing nila. Gumastos pa kami dyan ng mga 7,000 para sa shipping fee para papunta pabalik. Ngayon, kaya siya nakaganito dahil yung mga meron kami mga ayaw na itsura, ine-edit pa namin ng konti para ma-perfect namin yung motor. Kasi this coming May, gusto namin siya isali ulit sa show. Dinino rin to. Pumasok to dito ng mga 40 something lang siya. Dinino, plus tinaray ko rin ikitakbo sa kalsada para ma-feel ko kung anong differential ng motor kasi yung buyer nasa province. Siyempre once na dinala siya, kailangan wala talagang problema. So yun. So tinaray ko rin siya gamitin sa Manila, sa kalsada. Grabe, bumabali siya ng leeg. Yan, ginamit natin dyan, Prodigy, yung variator niya. Driving light natin, Clearwater yung dapat na brand. Tapos kinostomize natin yung color. Naghanap ako ng clear para dito. So, pagkatapos siya yung clear, nakita namin, ay, kulay itim to. So, pinabody color ko rin siya para maganda siyang kinalabasan. And katulad kanina na mention ko, favorite namin yung 13 inches sa 300cc. So, 300 din lang kinabit ko sa kanya. Ito, discontinue na to na mags. Tsaka, muntik na hindi kami makakuha nito. So, nagpagawa pa kami ng 12 inches muna kasi mukhang wala kami makukuha ng 13 inches. Pero nakahabol siya banda huli. Marus boss, no? Oo, Marus yung brand niya. Grabe ka. Loaded na loaded. 150,000 yung mags pa lang niya. Ang challenge kasi doon is nabanggit ko kasi sa kanya na ice blue to, tapos magko-chrome tayo. Ang challenge doon, kung anong kulay ang magbabagay dito sa, kasi before beige siya eh. So kung ano magbabagay na color dito sa ice blue tsaka chrome. So ito na yung kinalabasan, ito na yung kulay. So, pati yun talaga kailangan detalyado. Boss, mukhang loaded na loaded to. Magkano inabot lahat? Siguro plus minus mga 1.8. Grabe. Sheesh, 1.8 million. Pero sobrang pogi naman talaga. Isa sa mga specialty ng PYR, yung paggagawa ng mga semi-drop head, tapos ilalagyan ng RCS Brembo, yung mga GTS or Sprint nila. Yan. So yan, mausisang ginagawa ni MJ yan. Talagang sinusukat niya maigi. Ito yung sample natin. Pero yung sample kasi natin, kinabitan ko kasi na headlight kanina. So ito hindi pa ito gano'n nakasara. Pero gusto natin ipakita yung cut niya. Pantay na pantay siya. Tsaka very precise siya. Kung makikita niyo lang yung baso dito, eksaktong-eksakto. Tapos yung mga butas, sinasara natin para malinis yung tignan. Tapos meron pa ako isa pang GTS dito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito. Gusto ko pakita sa inyo. Ito yung GTS ko. Kinat siya, very precise siya. Itong manubela to, naka-semi-drop yung ulo. Nilagyan namin siya ng baso. Tapos itong color nito, kinostomize namin. Kasi wala naman color na red nito. Talagang black yan. Talagang lahat, no? Pwede i-customize. Oo, detail talaga siya. Yan, ito, meron tayong mabili dito na HD core na shorty stem. Bakit siya shorty? Kasi marami nagre-request. Tumatama daw to sa gilid pagka sumisingit daw sila. So ito, mas shorty siya. Ngayon, mas sharp pa siya dito sa stock natin. Tapos mas maganda itsura niya. Made in Taiwan yan. Ang brand niya is HD Core. Ito yung variator na brand na kinikerry natin. Sila yung mga number 1 sa Taiwan. Ang brand niya is isang Prodigy. Tsaka yung isa naman, TFC siya. Dito sa Prodigy, meron tayong tatlong model. Meron siyang S125, meron siyang Primavera, tsaka Sprint, tsaka yung GTS 300 natin. Dito rin sa TFC, ganun din. Meron siyang pang 125, meron siyang pang 150cc, tsaka 300cc. Ito yung sa Prodigy na clutch lining niya. Ang pinagmamalaki ni Prodigy dito, pagka ginagamit mo siya, sa ibang brand kasi na kilala, ang kumakagat is 1/4 lang.
Sa kanya, ang pinapakita niya, buo yan. Talagang kumakapit yan. Mas ma-feel mo yung pagiging torque niya. Talagang kapit na kapit. Tsaka yung mga ganitong product niya, hindi niya sila subcode mismo. Siya mismo gumagawa ng mga ganitong product sa factory niya. Kami yung distributor nitong Prodigy tsaka TFC. Tapos sa Prodigy, pinagmamalaki niya sa S125 sa loob ng 20,000, hindi mo kailangan magpalit ng flyball. Bilog na bilog pa rin yung bola. Yun. So, pag binukas mo siya, linis-linis lang, ibabalik mo. Hindi mo kailangan palitan. Sa loob ng 20,000. Yung 150cc, siguro mga 8,000 siya bago ka magpapalit ng flyball. Ganun din sa GTS 300. Kailangan umabot ka ng 8,000 saka ka magpapalit ng flyball. Sulit pa rin siya sa performance niya. 30% mafe-feel mo, may pagbabago siya. Nagda-dyno kasi kami. Ginagamit namin siya yung Alien Tech na brand. Sa ngayon kasi 300cc pa lang nadadyno namin. Tsaka nag-tune kami. Itong brand, nakikita namin pareha sila, competitor sila sa isa't isa. Maganda talaga yung mga numbers na lumalabas. Ito yung quad lock bracket. Lahat ng year model meron tayo. Iba-iba. Sprint, GTS, may new GTS, tapos may Primavera, saka S125. Mga totoong stainless yan. Tapos yung isa, naka-powder coat na black. Tapos yung isa naman, stainless siya na gloss finish. Pwede na siyang i-tune. Na-stock na ECU. Yung sa gulong pa, kung na-feel mo medyo madulas yung tire mo, pwede natin palitan siya. Meron kaming dalawang brand. Meron kaming Pirelli, tsaka meron kaming IRC. Yung Pirelli nasa 6,000 plus, yung IRC nasa 4,000 something lang. Wala pa siyang 4,500. Pero both sila na ginagamit natin, mabilis sa atin yan. Ito, may bago kami, floor rack, 2024 to 2025 siya. Ito yung pinaka-latest na mga Sprint tsaka Primavera. Tataas siya. Yung mga lower na model, hindi siya pwede. So ito, wala pa to sa market, kami pa lang meron. Kinostomize siya para doon. So, dalawang design siya, isang may flat bar dito sa gitna. Yung isa naman, puro guhit siya. Ang price nito is 4,500 siya. Bago kaming mags na 13 inches siya. So, ang brand niya is G Pro. Pag mga brand na gusto natin laging made in Taiwan para sure safe yung customer natin. Itong G Pro, siya, forged siya, CNC siya. Ang kinuha natin na color is black. Kasi yan yung pinakamabili ngayon. Ngayon, kaya siya 13 inch kasi sa 300cc, ang favorite ng PYR, pag sa 300 gusto natin laging 13 inches siya. Ang ganda niya, yung design niya, malinis, saka madetalye. Tapos ang price ito is 85,000 lang siya, pair na siya. Ang swerte natin dahil ngayon, nandito si G Pro sa Philippines, so pinuntahan niya tayo. So niya sukatin tong Ducati na dragster na 300. Ito, hinaram natin to sa kaibigan natin si Doc. Binaklas ko yung gulong para sukatin ni G Pro yung mags niya. Grabe tong dragster natin, no? Ito yung mags and dragster. Ngayon, nandito si G Pro. Sinusukatan niya yung mags. Kapag nandito siya, sinukatan niya yung 200cc. Sabi kasi namin, same lang. Sabi niya, hindi. Minsan may mga konting difference sa mga konting sukat. Sabi niya, magpadala ka ng 300 para masukat natin. So yun, nanghiram ako ng 300 so para mapasukat din natin, para accurate talaga. Ito yung Gallop na helmet, to full face siya. Hinalo lang namin to para kasi sobrang cute siya tignan. Maganda yung mga design niya. Tapos 4 na color, may white to, tignan nyo na lang sa page natin. Ito ang presyo na to na full face is 9,800 siya. Tapos meron din tayong mga half face. Ito yung sikat na Moon Eyes. Yan. Ang price ito is 6,500 lang siya. Sa Taiwan kasi sikat siya. Parang halos lahat ng tao may helmet, pero parang kailangan meron ka nito pang mga malapitan lang. Ito pala yung isa, yung Rat Pink. Mas mahal yung Rat Pink kasi collaboration to. So, ang presyo nito is 8,500 siya. Gawa siya ng Gallop. Tapos meron siyang lens na kaming binebenta. Ang presyo nito is 900 pesos lang yung lens niya kasi half siya. Kasi ito yung bago namin. Ang tawag niya, collaboration to ng Smiley. Gawa rin siya ng Gallop. Yeah, ganda siya. Ang price niya is 6,500 lang siya. Maraming color to, 4 color siya. Tapos ito pala yung sa full face natin. Meron din kasi ibang tao gusto mga regular na full face para mga naglo-long ride ganyan. Ito yung bago natin. Ang brand niya is Ryu. Ang presyo nito is 3,990 lang siya. Sa maganda dito, pagka sinarado mo siya, marami siyang click Tapos dahil may ganito siya mas tahimik siya. Yung price ito is 3,990. May mga ibang color siya, tapos may mga special color siya katulad ng green tsaka red. Yun yung mas mahal, 4,190. Pero pag mga basic color, white, black, gray, yan, mga 3,990 lang siya. Nag-start siya sa size na medium. Ang maximum na size niya is XL. Ito yung mga Marus natin na limited edition ng badge.
Yan, numbered yan. Tapos dito yung mga HD core natin na rims. BGM na 13-inch para sa mga 300cc. Tapos ito yung mandrel na plato na pang 12 inches. So, pwede siyang pang mga sprint or primavera. Tapos dito naman, yung mga Prodigy natin na silent black. Yan, may mga color yan. Dami tayong stock. Marami tayong mga Rizoma. Yung mga Rizoma kasi, siya yung parang pinaka-high-end sa mga pyesa na mga sa Vespa or sa mga big bike. 17,000 pair siya. So, ito color blue. Tapos may color black rin ito. Bukod dyan, marami tayong mga accessories na mga sa Rizoma. Meron siya pang sprint, meron din siya pang 300cc, ganyan. Sa mga stage 6, ayan, sikat na sikat to. Ito yung mga rotor na ginagamit namin. Floating na siya. Magandang klase. Siya yung pinaka, para sa amin, siya yung pinaka top of the line na rotor sa market. Pinaka maganda, walang sakit ng ulo, premium, hindi magwa-warp. Yun eh. Maganda rin yung presyo niya. Nasa 12,800 per piece. Meron siyang sprint, meron din siyang pang GTS GTV. Bukod dun, nag-offer din kami ng mga Noco. Ito is yung parang battery tender mo siya. Ibig sabihin, gusto mo i-charge yung battery mo para hindi ma-drain or nag-stay lang para lagi siyang healthy lang yung battery mo. So yun, nag-offer din kami nito. Tapos meron din kaming dashcam. Yung sa dashcam kasi, hindi ako kasi fan ng mga yung malalaking screen sa harap unless kung mga GS yung motor mo. Pero pag mga Vespa, ganito kasi yung gusto ko. 1080p na siya. Tapos may screen, yung screen tinatago namin siya sa compartment. Tapos harap likod din yung camera niya. So ito, nasa 12,000 lang siya. So ito kasi ang purpose ito is para kunyari nabangga ka o may nangyari insidente, mare-record mo siya. Meron tayong secondary gear para sa mga GTS. Tapos HD core. Actually, HD core din to. Tapos mga HD core na mga lever. Tapos madami tayong brand ngayon na hawak. So ito, HD core din siya ng taillight. Ito, mga SIP na Koso. Signal light ng Sprint or GTS, parehas meron tayong available. And meron tayong mga BGM na water pump. Ito yung mga tools natin. Dito yung mga helmet. Sa mga exhaust, meron tayong Terminioni. Lahat ng klase model na Acra meron tayo. Remos. Yan, meron din tayong Remos. Mga side stand, enlarger, center stand, water pump. Madami. Kompleto dito, boss. Oo, kompleto. Usually, ma-overwhelm yung customer pag pumunta dito. Kasi walang hazard. So, yun, nag-offer kami ng pang-hazard siya sa Vespa. Sa mga carbon fiber namin, local kasi yun, pina-customize namin yung loob niya. Pure carbon yan, forged to. So, may forged, saka may twirl na design. Yun. So, depende kung saan gusto. So yun guys, ito our video for today. Link ko lang down below lahat ng mga details natin. See you on the next one. Bye!